Inspired! Welcome back to my channel. So for today's video ay meron ulit akong ituturo sa inyo. Pero ito, continuation ito doon sa ating simplest, easiest, and cheapest na wedding invitation na pwede ninyong gawin para sa inyong event. So, sa mga hindi pa nakakapanood or hindi pa nakakaalam nitong tinutukoy ko, ito yung mga samples na ginawa ko. So, ito yung 4R and ito yung 5R. So, naisip ko or akala ko nung last video is yun na yung last na pwede kong ituro dito sa ating cheapest na invitation. Pero, meron pa akong naisip ulit na pwede natin i-upgrade yung ating mga invitation. So, kung sakali na medyo nakukulangan pa kayo or hindi pa kayo masyadong kontento dito sa ginawa natin, ay ituturo ko sa inyo kung paano pa natin ito pagagandahin. So, gumawa na ako ng sample at ipapakita ko na sa inyo yung sample ko. So, ito siya. So, ito yung una kong ginawa, diba? Ito yung una ko na tinuro sa inyo. And ito naman yung ituturo ko sa inyo. Ayan. So, mas upgraded siya and mas maganda siyang tignan. Pero, sinasabi ko sa inyo na simplest pa din ito, easiest, and of course, cheapest na invitation. Though nadagdagan lang ng kaunting materials, pero caring-carry yan kahit na naka-tight budget kayo para sa inyong wedding invitation. So, ayan, ito yung upgraded version na meron tayo. So, hindi na natin kailangan ng envelope para dito sa ating mga invitation dahil mukha na silang, ayan, mukha na silang naka-envelope. So, ituturo ko naman sa inyo itong upgraded version natin ng ating simplest, easiest, and of course, cheapest na wedding invitation. But for now, ang ituturo ko muna sa inyo para diretso na ma-assemble na natin itong ating upgraded na invitation, ay ituturo ko muna sa inyo kung paano gumawa nitong 2x2 na monogram na ilalagay natin dito sa harap. So, kung sakali naman na ayaw ninyong gumamit na ng ganito, at mas prefer ninyo yung jute string, ayan, pwede din. So, sa mga gusto naman ng ganitong style, of course, ituturo ko sa inyo kung gaano nga ba kadali na gumawa ng 2x2 na monogram. So, of course, ipapakita ko ulit sa inyo yung aking screen at i-prepare nyo na yung Microsoft Word para magawa na natin itong 2x2 na monogram. Nandito tayo ngayon sa aking screen at yung nakikita nyo ngayon ay yung default na paper size dito sa ating Microsoft Word. So, dito sa ating Microsoft Word, wala akong isasuggest na kahit na anong paper size dahil nakadepende yon sa kung ano yung gagamitin ninyong paper size. So, ang ginamit kong paper dito, ayan, sa pinagprintan ko dito sa ating 2x2 na monogram ay photo paper and A4 size siya. So, kahit na anong paper size yung gagamitin nyo dito sa Microsoft Word, okay lang, idepende nyo na lang kung ano yung available na paper ninyo na pagpiprintan ninyo nitong monogram. So, siguro papalitan ko na lang nung sa akin ng A4 size. So, pupunta lang tayo ng layout, size, and then of course, hanapin natin yung A4. Okay? And then, palakihin ko lang ng konti yung ating paper dito. So, ipapakita ko muna sa inyo yung ginawa ko na sample or yung ganito na layout. So, eto siya. Ayan. Sobrang simple lang niya pero ang gandang tignan nung design na ginawa kong monogram para dito sa ating invitation. So, eto yung gagayahin natin na design para dito sa ating monogram. Ayan. So, ang gagawin lang natin, pupunta tayo ng insert. Kuha tayo ng shapes. And of course, yung box. So, i-drag lang natin dito. And then, punta tayo dito sa height. And palitan natin yan ng 2. And of course, pati yung width ng 2. And then, enter natin. And then, papalitan natin yung kanyang shape fill. So, depende yung shape fill ninyo sa kung ano yung color motif ninyo. So, since yung sa akin ang ginamit ko is blue, ayan, ginawa kong medyo dark blue yung shade niya dito para hindi siya mag-camouflage dito sa paper na ginawa ko. So, sa inyo, depende kung halimbawa red or green or yellow. Depende sa inyo yun kung ano yung color motif ninyo. Ayan, so yung sa akin is itong gagamitin ko. Or siguro yung mas lighter ng konti. Ayan. And then, sa shape or sa outline, no outline natin yan. And then, i-copy and paste lang natin yan. Shape fill. I-color white naman natin. And then, palitin lang natin ito para magkaroon tayo dito ng outline. Ayan. Next naman ay i-insert natin yung design na, halimbawa kung ano yung nilagay ninyong design
doon sa, kung halimbawa gumawa na kayo ng ganito, yung design na ginamit nyo dito, pwede na yun yung ilagay nyo din dito. Or kung ano yung design na gusto nyo ilagay dito, okay yun. So, since sa akin, ganito yung design na ginamit ko. Of course, ganito din yung ilalagay ko. So, itadrag ko na lang siya or copy. And then, i-paste ko siya dito. Oops. Okay. So, natakpan siya nandoon. And then, i-click lang natin yon, layout, wrap text, and then behind text, bring forward, bring in front of text para mapunta siya dito sa pinakaharap and hindi siya matakpan ng box kasi kanina nung pinaste ko siya, di ba hindi natin siya nakita dahil nandun siya sa likod. So, eto ibalik na lang ulit natin dito sa bandang taas. Okay? And then, ito naman, lalagay natin dito. So, nakadepende na yun sa inyo kung paano nyo didesignan yung inyong monogram. Okay? And then, copy and paste ko lang yan. Lalagay ko naman siya dito sa kabila. And then, i-rotate ko lang na ganito. Okay? And then, next, punta ulit tayo dito sa insert. Punta tayo ng shapes and yung text box. Drag natin ganyan. And of course, yung initial ni groom muna ilalagay natin. So, ayan. Highlight natin yan. Punta tayo ng shape fill. Tanggalin natin yung fill and of course, yung outline. And then, punta tayo ng home. And then, yung sa font size or yung sa font text, siguro yung Times New Roman na lang. And then, gagamit ako ng 40. And then, ipo-bold letter ko siya. Ayan. So, yan yung ginamit kong text dito. Ayan. And then, i-resize ko lang to. And then, copy and paste ko ulit yan. At papalitan ko ito ng initial ni Bride. So, kung halimbawa na medyo nabibilisan kayo sa pag-explain ko or sa video, pwede nyo naman na i-pause, tapos sundan nyo na lang muna or gawin nyo muna yung mga kailangan nyong gawin sa inyong Microsoft Word para masundan nyo mismo lahat ng mga tinuturo ko dito sa ating video. Ayan. So, ganito na yung nagagawa natin. And then, pagdidikitin lang natin yan. Next ay, i-click din natin silang dalawa and then right-click, group, and then group. Para iisa na lang sila. Ayan. And then, lagay lang natin sila dito. Okay? Next naman, punta ulit tayo ng insert, shapes, text box, drag natin na ganyan. And then, ilagay natin yung wedding date ninyo or yung event date ninyo. So, yung sample ko dito is August 25, 2024. Highlight natin yan. Shape fill, no fill, outline, no outline, and then punta tayo ng home. Of course, yung text style niya is Times New Roman, and then papalitan ko siya ng 15 para medyo malaki. And then, i-resize natin yung box at ilagay natin kung saan may space pa dito sa ating monogram. Ayan, so natapos na natin gawin. So, ganito lang yung design na ginawa ko dito. Ayan, ganyan na ganyan siya. So, kung gusto nyo din ng ganitong design, pwede din na sundan ninyo or gayahin ninyo yung design na to. So, kung nakita ninyo, may hirapan kayo kung iisa-isahin yung ika-copy and paste para mapunan lahat yung space dito sa paper. So, ang gagawin natin dyan, para hindi na kayo mahirapan, i-click natin lahat. So, yung pinakamalaki, and then yung puti, yung flower, yung text, yung date, and then yung isa pang flower dito. And then, i-right click nyo lang yan. So, right click, and then group, and then group. So, magiging isang image na lang siya. So, pwede nyo nang gawin is copy and paste. And then, ayan, i-drag nyo na lang dito. Copy and paste, and then drag. And then, copy and paste nyo na lang itong tatlo para mas mabilis. Tapos, copy and paste nyo na lang lahat yan. And then, drag nyo na lang dito sa bandang baba. So, ayan, meron na tayong nagawa na monogram para sa ating invitation. Ayan, so, yun yung ginawa kong design dito. So, sana sundan ninyo yung instructions ko kung paano gawin itong 2x2 na monogram.
So, ayan, sana nasundan ninyo kung paano natin ginawa yung ating 2x2 na monogram using Microsoft Word. So, gawa na din kayo muna ng inyong 2x2 na monogram at depende na yung design ninyo sa kung ano yung motif ninyo. So, ginawa natin ngayon ay yung ganitong design. So, ready na yung ating 2x2 na monogram. So, ang susunod naman na ituturo ko sa inyo ay kung paano gawin itong upgraded na ating simplest, easiest, and cheapest na wedding invitation na pwede ninyong gawin kung kayo ay naka-tight budget. So, ayan, sana sundan ninyo yung ating video ngayon. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. So, abangan ninyo yung ating next video. So, again, thank you so much for watching and see you sa ating next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!